Aswang After Dark presents Lawa ng Buhay Horror Story. Magandang araw sa inyong lahat, mga taga-subaybay ng Aswang After Dark. Isa na namang nakakakilabot na kwento ang inyong matutunghayan sa video na ito. Handa na ba kayong madala sa dilim? Dahil sa mundong ito, hindi lahat ng kwento ay kathang-isip. Kwento. Sa bayan ng San Lorenzo sa Cavite, may isang sapa na unti-unting lumawak, lumalim, at naging isang lawa. Dito umusbong ang baryo ng Malinaw, isang payapang lugar na tila bagay tinabihan ng langit. Pero ang sabi-sabi ng matatanda, ang lawa ng buhay ay may pinagmulan, at may itinatagong sumpa. Taong 1987 nang may isang pamilya ang lumipat sa baryo. Si Mang Celso, kanyang asawa, at 2 anak, naghangad lamang ng bagong simula. Pero simula rin ito ng unti-unting pagkamatay ng kanilang pagkatao. Napakasariwa ng tubig dito, wika ni Mang Celso habang sumasalok ng tubig sa lawa. Para bang buhay tong lawa na to? Hindi siya nagkamali. Unang sakuna, isang gabi ng Semana Santa, naglaho ang panganay nilang anak. Huling nakita itong naglalakad sa tabi ng lawa habang sumisigaw ng, "May tumatawag sa akin," sa ilalim. Walang bangkay, walang bakas, walang ingay mula sa lawa. Tila nilamon ng katahimikan. Simula noon, gabi-gabi ay may naririnig na pag-iyak, pagsigaw, at tila tunog ng pagkaladkad mula sa may tubig. "Balik ka, isa ka sa amin." Mga baryo at ang alituntunin. May isang patakaran sa baryo. Bawal lumapit sa lawa kapag mahal na araw. Kapag sumapit ang Biyernes Santo, sinasabi nilang gising ang lawa. Lumalabas ang mga nilalang na sa tubig lamang naninirahan. Sila raw ay mga kaluluwang inalok ng kaginhawaan, kapalit ng katawan. Ang mga matatandang babae sa baryo, naglalagay ng abo sa harap ng kanilang bahay, habang ang iba'y nagbubuhos ng asin sa paligid ng bakuran. Sabi nila, hindi raw hayop ang naroon sa lawa, tao na isinumpa. Ang pagbabalik ni Mang Celso. Makalipas ang 2 taon, lumayas si Mang Celso. Di na kinaya ang trahedya. Pero nitong nakaraang taon lang, nakita siyang muli. Pero hindi na siya ang dati. Tahimik, mapotla, lagi sa gilid ng lawa. Parang may hinihintay. Isang gabi, may bata raw na nawala. Huling nakita, may kausap sa tabi ng lawa. Ang lalaking kausap, si Mang Celso. Mga bulong sa dilim. Sabi ng mga residente, kapag tumahimik ang baryo tuwing gabi ng Biyernes Santo, pakinggan mo ang ihip ng hangin. May mga bulong. Tubig ang daan, isuko ang laman. May mga kwento ng bangkay na natagpuan,
pero hindi na makilala. Parang tinanggalan ng mukha, laman, at kaluluwa. Ibinabalik lang daw ng lawa ang mga hindi niya kailangan. Pero ang mga tinanggap niya, hindi na muling nakita. Huling babala. Ngayong mahal na araw, kung sakaling maligaw ka sa Cavite, at makakita ka ng isang payapang baryo sa tabi ng isang magandang ngunit tahimik na lawa, huwag kang tumigil, huwag kang uminom, at higit sa lahat, huwag kang lumingon kapag may narinig kang tumatawag. Dahil sabi ng mga taga-baryo, kapag lumingon ka, iyo ka na ng lawa ng buhay. Hanggang ngayon, nanatiling misteryo ang lawa ng buhay. Ikaw, handa ka bang dumaan sa tabing lawa sa gitna ng gabi? Ito ang Aswang After Dark. Kung gusto mo pa ng ganitong mga kwento, huwag kalimutang mag-subscribe, i-like ang video, at i-share sa mga kakilala mong mahilig din sa kababalaghan. Maraming salamat sa panunood, mga kaaswang.